pray ka, pinanalangin mo sa Panginoon, and then naranasan mo yung instant healing. Yun po yung extraordinary healing, which is divine healing. No? Ganun din po yung transformation, yung divine transformation. It is coming directly from God. No? So yung Noah's Ark, isang pintuan lang yun. Ibig sabihin, isa lang pintuan na kung saan pa makakapasok. That signifies Jesus. Amen. Na siya yung ibinigay sa pamamagitan no, ng ating Panginoong Jesucristo na numbalik yung ating relasyon sa ating pong Panginoon. Na wala or na yung pagsunod, yung dating pagsunod natin doon sa ways ni Lord na wala. Pero sa pamamagitan ni Jesus ay tayo po ay napalik. Amen. At sa pamamagitan nito, no, patuloy po tayong binabago, no, naranasan natin yung divine transformation. Diba, ikaw nananaan na no, sa kalwalatian ng Panginoon sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. So kapag nasa inyo yung kalwalatian niyon, diba, kaya nga sabi ng Roma chapter 12 verse 2, no, na huwag ninyong tunaran ng mga pag-uugali ng mga tao sa mundo ito. Hayaan ninyong baguhin kayo ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong mga isip para malaman ninyo ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti, ganap at kalugod-lugod sa kanyang paningin. So ano yung relation dito ng having the mind of Christ? Yung sinabi dito na magbago kayo ng pag-iisip. No, yung pagbabago ng isip, yung pag-renew of your mind, this is more than just pagiging positive thinker. Diba? Meron kasi positive thinker na sinasabi dito na hindi na nagiging kalugod-lugod sa paningin, sa kanyang paningin. Diba? Meron mga tao, mga positive thinker. Diba? Yung mga, katulad ng mga magnanakaw. Diba? Positive thinker sila. O positive tayo ha. Kailangan marami tayong mananakaw ngayon. Positive tayo. Dapat hindi tayo mahuhuli. Think positive. Mga positive thinker po yung mga yan. Diba? Yung mga magnanakaw, mga manluloko, yung mga scammer. Diba? Kanina lang meron naranasan namin na meron yata tayo kapatid na hack yung kanyang Facebook account. No? At ito nga, si Sister Hazel, no? na inaano siya. Pinapasensa kanya yung dahil meron daw ayudang matatanggap. Na pagdating sa ayuda, no, be sensitive, mag-iano po tayo. No, pagdating sa ayuda, di ba? And then, dahil siya, pinapasensa kanya yung may pinapasensa kanya. Yung pala, na yun, verification code na kanyang Facebook. So, nung pinakita niya sa akin, sabi ko, scam niya, hindi pwede. Kung nga yung pinapasend niya sa'yo is verification ng Facebook mo. Kapag nasend mo yan sa kanya, mababago niya na mabubuksan yung Facebook mo, mababago niya na yung password ng Facebook mo. So, yun po, napaka-positive thinker ng tao. Di ba? So, hindi po yun yung renewing of mind na hinahanap sa atin ng Panginoon. Positibong pananaw na nakakalugod sa paningin ng kanyang Ama o ng ating Ama. No? Yung pananaw na kung saan na nagbibigay ng mabuti, ng katuwiran o ng kaluguran sa paningin ng ating Ama. Kaya pagbabago nagsisimula sa ating mga sarili. Diba? So, mga bagay na hindi po natin kayang kontrolin. May mga bagay na hindi natin, may mga sitwasyon na hindi natin kayang baguhin. Pero kaya natin baguhin yung pagharap natin sa mga sitwasyon. Amen? Ikaw yung dapat na magbago sa pagharap sa mga bagay, sa mga sitwasyon na hindi natin kaya baguhin. Amen? Tayo yung dapat na magbago, marap sa mga sitwasyon na yan nang kasama natin ang Diyos, natanggay natin ang kaisipan ni Kristo, yung pananaw ng ating Panginoong Jesucristo. Yun nga, sinabi niya dito na lagi natin isa-isip ang mga bagay na mabuti, kapuri-puri, mga bagay na totoo, yung mga marangal, matuwid, malinis, maganda at kanais-nais sa kanyang paningin. Diba? Huwag tayong manahan sa kasabihan, sabi natin, diba?
If you can't beat them, join them. Diba? So ang mundo, hindi natin kaya baguhin ang pasamang-pasama ng mundo. Diba? Kaya ngayon pa sabi, if you don't beat them, join them. Huwag po ganun. Amen. Kaya nga sabi niya, hindi pwede tayo makisama, pero hindi po tayo nakikisama. Diba? Pinakita sa aking picture na si Pastor Ruben. Diba? Mga pagkada yata niya, mga kamaghanan niya. Diba? Sila nagkaroon ng taas ng red doors, pero sa kanya, tinaas niya, kapehan tayo, o soft drinks. Diba? Sa yung pastor, nakikisama, pero hindi nakikisama. Amen. So, naging nandoon sa kanyang kaisipan yung layunin niya kung bakit siya isinend ng Ama, no? Which is to save mankind, no? Sa kapahamakan doon sa apoy ng impyerno. Diba? Na lagi nandun yung kaisipan niya na yung kaligtasan mo at kaligtasan ko na nandoon sa kaisipan niya, na alam niya na magdadanas siya ng matinding hirap, ng sakit, ng kahihiyan, matinding kahihiyan. Amen? Pero hindi niya hinayaan na mag-divert yung purpose niya. Diba? Even at the time na siya ay tinem ng kaaway, diba? Inoffer lahat sa kanya. Diba? Yung kapangyarihan, diba? Yung lust of the flesh, yung lust of the eye, yung pride of life, lahat inoffer sa kanya. Pero hindi niya lahat niya tinanggap, nilabanan niya sa pamagitan ng salita ng kanyang ng ating Panginoon ng Diyos. Amen? Dahil nananatili sa kanya yung layunin niya. No, bilang siya ay sinend. Diba? Ando sabi na, diba? The Spirit of the Lord is upon me. He has anointed me to preach the gospel, to preach liberty to the captive. Diba? Worship. No, tayo yung pagsamba na hinahanap ng ating Panginoon. Nasasamba sa kanya sa Espiritu at sa katotohanan. Amen? Sa Espiritu, sa guidance ng Banal na Espiritu, amen, sa katotohanan, sa guidance ng Word of God, which is the truth, no, and the absolute truth ng salita ng ating buong Panginoon. Amen, yun yung layunin natin na lagi natin isa-isip. Diba? Na yung paglilingkod po natin sa Panginoon na ibinigay sa atin, it's a gift. Diba? Kaya nga sabi ng 1 Corinthians chapter 12, verse 4 to 6, may iba't iba tayong kaloob. Ito yung mga kaloob ng Espiritu Santo. Ngunit isa lang ang Espiritu na pinagmulan nito. May iba't ibang paraan ng paglilingkod. Ngunit isa lamang ang Panginoon, pinaglilingkuran natin. Iba't iba ang ipinagagawa ng Diyos sa atin. Ngunit isa lang ang Diyos na nagbibigay sa atin ng kapangyarihang gawin ang mga ito. Sa Panginoon, maghihirap ka. Amen? Pag naglingkod ka sa Panginoon, lagi natin isipin na lagi po tayong nayaman. Amen? Kaya kasabi na, let the poor say, I am rich. Let the weak say, I am strong. Amen? Panginoon para sa ating kaligtasan. Pero natuon lagi yung plano niya na yung iniisip niya, nasa kasi kaisipan ng ating Panginoon sa Kristo yung plano ng Diyos sa katauhan, which is to save mankind. Kung paano yung gagawin, yung plano ng Panginoon na para iligtas ang sangkatauhan. Laging inilalagay ng Diyos sa ating kaisipan yung kanyang plano. Which is sabi nga ng Jeremiah 29:11, lagi natin naririnig, di ba? Na alam ko kung paano tutuparin ang mga plano ko para sa kabutihan nyo at hindi sa kasamaan nyo. At plano para bigyan kayo ng pag-asa na magkaroon kayo ng mabuting kinabukasan. Amen. Na ito yung lagi natin isa-isip. Diba? Sa John chapter 10, verse 10, diba? Ang plano ng Panginoon to give us life, yung kasaganaan ng buhay. Diba? Pero nauuna doon, minsan kasi inuuna natin ang kaaway, diba? Naparito, magnakaw, magloko, pumatay, mamuksa, sirahin tayo. Diba? Manifest. Lagi natin i-declare yung kaisipan ng ating Panginoon
no, na mayroong magandang plano ang Diyos sa bawat isa po sa atin.